Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba ang lahat na mapaunlad ang inyong kaalaman sa asignaturang sining? Ang ating aralin ngayon ay sakop ng una hanggang ikatlong linggo ng unang markahan. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa linya, hugis at tekstura. Ang araling ito ay makatutulong upang magkaroon ng kamalayan na ang sining ay nasa ating paligid at ito ay nilikha ng iba't ibang tao. Matututuhan din sa module na ito ang mga linya, hugis at tekstura na bumubuo sa mga bagay o nilikha bilang mga elemento ng sining. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang masasabi na ang sining ay nasa paligid at nilikha ng iba't ibang tao at makikilala ang iba't ibang linya, hugis at tekstura na ginagamit ng mga artist sa pagguhit. Sa ating unang gawain sa pagkatuto, tingnan ang mga larawan. Ano-anong mga linya ang nakikita sa mga larawan? Ano-anong mga hugis ang inyong nakikita? Ilarawan mo nga ang mga ito? At ano-anong mga tekstura ang makikita mo? Ang sining ay nasa ating kapaligiran. Ito ay nilikha ng iba't ibang tao. Maaari kang makalikha ng sining sa pamamagitan ng pagguhit. Ang sining ay binubuo ng mga hugis, linya at tekstura. Ang mga linya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok. Ang mga uri ng linya ay tuwid na linya, kurbado, makapal at manipis na linya. Ang hugis ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na walang butas na bahagi. Ang bilog, biluhaba, parisukat, parihaba, tatsulok, star, diamond at heart ay mga halimbawa ng hugis. Mahalaga ang pandama o paghipo upang malaman ang tekstura ng bagay. Maaari itong makinis, magaspang, malambot o matigas. Ang isang bagay ay kalimitang masasabing makinis o magaspang kahit sa paningin lamang sa pamamagitan ng mga pattern ng linya at hugis na ginamit dito. Para sa ikalawang gawain sa pagkatuto, basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, alin sa mga ito ang linyang tuldok? Ikalawa, alin naman ang linyang pakurba? Ikatlo, alin ang linyang patayo? Ikaapat, alin sa mga ito ang hugis parisukat? At ikalima, alin ang hugis tatsulok? Para sa ating ikatlong gawain sa pagkatuto, sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang tekstura ay malambot o makinis, at malungkot na mukha naman kung matigas o magaspang. Una, balahibo ng pusa. Ikalawa, balat ng kalabaw. Ikatlo, balat ng kahoy.
Ika-4, balahibo ng manok. Ika-5, bato. Ika-6, unan. Ika-7, tuwalya. Ika-8, halamang cactus. Ika-9, durian. At ika-10, salamin. Sa atin namang ika-4 na gawain sa pagkatuto, gawin ang mga sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Letter A. Kilalanin ang mga uri ng linya na bumubuo sa bawat larawan. Isulat ang TL para sa tuwid na linya at KL naman para sa kurbadong linya. Una, suso. Ika-2, bakod. Ika-3, ahas. Letter B. Lagyan ng check kung makinis ang mga bagay at X kung magaspang. Ika-4, mansanas. Ika-5, gulong. Ika-6, garapon. At ika-7, pinya. Letter C. Isulat ang uri ng hugis ng bawat bagay. Ika-8, orasan. Ika-9, pizza. At ika-10, bola. Para sa ating ika-5 gawain sa pagkatuto, pagmasdang mabuti ang larawan sa susunod na pahina. Sa tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel ang mga sumusunod. Hanapin ang mga bagay na may hugis. Una, parisukat. Ika-2, bilog. Ika-3, parihaba. Hanapin naman ang mga bagay na ika-4, magaspang. At ika-5, makinis. Para sa ating ika-6 na gawain sa pagkatuto, pagtapatin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay, kopyahin at iguhit ang mga larawan sa isang malinis na papel. Pagkatapos ay kulayan ng asul kung ang larawan ay mayroong tuwid na linya at berde naman kung kurbadong linya. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Itapat ang mga hugis sa kanilang mga pangalan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, football. Ikalawa, ice cream. Ikatlo, sepak takraw ball. Ikaapat, saranggola. At ikalima, pintuan. Narito ang mga hugis na pagpipilian. Bilog, parehaba, diamond, biluhaba, tatsulok. Para naman sa ating ika-9 na gawain sa pagkatuto, piliin ang titik ng angkop na sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, bulak. A. Malambot. B. Matigas. Ikalawa, bato. A. Malambot. B. Matigas. Ikatlo, durian. A. Magaspang. B. Makinis. Ikaapat, troso. A. Malambot. B. Matigas. At ikalima, papel. A. Magaspang. B. Makinis. Para naman sa ika-10 gawain sa pagkatuto, magmasid sa iyong kapaligiran. Sa isang pirasong papel, iguhit ang mga bagay na binubuo ng linya, hugis at tekstura sa tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 11, gamit ang pinagsamang hugis at linya, iguhit sa loob ng kahon ang mga larawang isinasaad sa tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay. Gawin ito sa isang malinis na papel. A. Bahay. B. Gagamba. C. Kotse. Gawain sa pagkatuto bilang 12.
Piliin ang titik ng angkop na sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, piliin ang bagay na magaspang. A. Sofa, B. Langka, C. Martilyo. Ikalawa, lagyan ng check ang makinis na bagay. A. Hollow block, B. Teddy bear, C. Garapon. Ikatlo, ano ang hugis ng bundok? Isulat sa patlang. Bilang pangwakas, masasabi mo na ang hugis ng bubong ng bahay na nasa larawan ay patlang. Ang mga hugis na bumubuo sa mga bulaklak ay patlang. Anong uri ng mga linya ang bumubuo sa sinag ng araw? Umaasa akong naunawaan mo ang ating aralin ngayong araw tungkol sa linya, hugis at tekstura. Hanggang sa muli mga bata, paalam!